Kasi mahirap nga ho pag naging submitting entity niya. Kasi nga batas ho yan eh. No, wala ho tayong magagawa ro. Pagka batas ho, kailangan sundin. Buti na lang matitigas ang ulo nitong mga bugok na online lending apps na to. May nagtanong sa akin, Boss, question lang po. Totoo po bang may natatanggal sa trabaho pag hindi nakabayad sa OLA? Totoo po bang ipatatanggal ka ng OLA sa employer mo? Salamat po sa sagot. Sana po mapansin. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, bago ho natin siya sagutin, iba yung ingat po muna, no, sa ating pong mga kababayan, no, na sinasalanta po ng bagyong Christine po ba? O yun, masyado hong malakas, no? Ako ho lang kanina, nagmamaneho ako, tinatangay ho ako, no? Talaga hong napakalakas unong hangin. Yung ulan ho, hindi ganun kalakas pero tuloy-tuloy, no? Kaya ho, kung hindi naman ho talagang kailangan lumabas, wag na ho muna kayong lumabas, dyan ho muna kayo sa bahay po ninyo. At kung sinabi ho, no, ng mga taga-gobyerno natin na lumikas kayo, lumikas ho kayo. Dahil ho yung safety lang po ninyo ang kanilang hinahangad, no? Na wag ho kayo mapahamak, wag ho matigas ang ulo, sumunod po tayo. Ano po? So, sagutin ho natin itong question po ninyo, okay? Ayon po dun sa tanong po, dalawa ho kasi tanong ninyo kung may natatanggal sa trabaho pag hindi nakabayad sa OLA. Okay. Sagutin muna natin to. Kung hindi pa lang ho kayo nakakabayad, no? Wala hong natatanggal dyan sa trabaho, no? Not unless ho, no, yung OLA ninyo is submitting entity po sa CIC. I-explain ho natin mamaya yan, okay? Kasi po, pagka po submitting entity yan, nasisilip po yan ng mga accessing. Kasi may mga kumpanya po na may access po sa CIC at kasama po yan sa requirement nila kung i-maintain nila kayo sa company or kung i-hire kayo. Okay, explain mo natin later yan para ho mas maliwanag, okay? Tapos po, yung pong totoo po bang ipatatanggal ka ng OLA sa employer mo, okay? Yung ipatatanggal ka per se, hindi ho nila kayang gawin yun, not unless may policy nga po yung kumpanya. Okay? Pero ang kaya lang gawin kasi nitong mga bugok na online lending apps na to is tatawagan po yung inyong employer. Okay, so syempre may mga contact details siya, mga employer po ninyo. So most probably matatawagan nila operator po ninyo, HR po ninyo. At ang masakit po niyan kung na-hack nga nila o nakuha nila yung numbers o contact number nung boss po ninyo at natawagan, naku po, yun po isang mabigat. Lalo na kung hindi naman naiintindihan ng boss ninyo yung nangyayari sa inyo, no? Hindi nila alam na abusado itong mga bugok na online lending apps na to, baka mapahamak po kayo. Baka mapag-ingitan kayo. Yung po yung mga senaryo na po pwede nilang gawin. No? Yung tatakutin kayo na magpapadala sila ng sulat, no, sa employer ninyo na para i-terminate. Hindi po pwede yun. No? Hindi, kinalaman nung OLA doon sa employer po ninyo. Di po ba? Wala kasi silang kinalaman doon Kaya nga, ang sabi ko, paper-wissuing ho kayo ng paper-wissuing nitong mga to. Kasi kalimitan po, no, sabihin na ho natin, 95% ng mga online lending apps na abusado, no, hindi ho yan, submitting entity ng CIC. Okay. Ano po ba yung CIC? Yung CIC ho kasi, ito po, basahin natin. Under po, no, ng Republic Act number 9510, the Credit Information Corporation has the powers and functions to receive and consolidate basic credit data, to act as the central registry or central repository of credit information, and to provide access to reliable standardized information on credit history and financial condition of borrowers. Okay. Kasi po itong CIC po, no, kaya po ito naitayo is because of the KISA, yung Credit Information System Act ng 2008. Okay? So ibig sabihin po, batas siya. No? Kumbaga, mandated siya ng gobyerno
na kailangan ho is submitting entity ka. Kaya lang po itong mga bugok na online lending apps na to, no, yung mga abusado na yan, hindi po sila nagparticipate dito, no, which is tawag dito pabor pa ho dun sa mga naabuso nitong mga online lending apps. Kasi ho, kung nagkataon po no na nagsasubmit itong mga abusadong online lending apps ng basic information po no sa CIC, biruin nyo na abuso na kayo, na i-report pa po kayo, kumbaga na-submit pa po yung basic information ninyo, double jeopardy. Okay? Eh hindi naman, kumbaga ang masakit ho kasi dito, hindi ho naman aanuhin ng CIC yan eh. Basta ho kasi ang nasa patakaran po, nasa policy po ng CIC is, pag meron kung ano man yung basic info niyan, buwan-buwan dapat yan i-update. No? Kaya ho, swerte na lang ho talaga na hindi sila nagsasubmit. Okay? Ngayon ho, kung kayo naman ho ay nakahiram dun sa mga OLA na submitting entity at hindi pa ho nakakabayad, pursigihin nyo makabayad. Bakit po? Kasi po, ganito po yan na may dalawang senaryo. Kung kayo po'y naghahanap ng trabaho at ito pong kumpanya na to, kasama sa policy nila na kailangan wala kang utang. Okay? Ibig sabihin, pag nasilip nila sa CIC na may utang ka, hindi ka nila tatanggapin or pababayaran muna sa inyo bago kayo i-hire. Okay? Isa po yun na senaryo yung paghahanap mo muna ng trabaho. Paghahanap ka ng trabaho, nakapasa ka na let's say sa exam, sa interview, no? Ang mabigat, sinisilip muna kasama sa policy ng kumpanya na to na sisilipin mo na lang sa CIC kung meron kang hindi nababayarang utang. Kung nasilip nila, dalawang senaryo. Either pababayaran sa inyo, no, kakausapin ka nila na, sige, bayaran mo yan. Tapusin mo yan para i-hire ka namin. Okay? Yung mga ganun senaryo is kung ang trabahong in-applyan mo is let's say managerial o let's say talagang importante ka dun sa magiging function mo, ay swerte ka. Pero kung mga ordinaryong trabaho, no, pagka nakita nila, most probably hindi nila tatanggapin. Okay? Mga ganun po. Okay, yung pangalawa po is kung yung company po ninyo na existing, pinagtatrabahuan, gumawa ho ng policy, no? Let's say ngayon, wala sa policy nila na hindi sila magsisilip. So, kung ngayon, gumawa sila ng policy na starting today, no, sisilipin lahat ng empleyado sa CIC. Kung meron na hiram, no, kailangan bayaran nila. Dalawa rin yung senaryo yun. Maaaring kausapin yung empleyado o tapusin mo muna yan. Okay? Pero hindi kita isususpinde. Pagka napatunayan mo sa akin malinis ka na, sige, diretso trabaho mo. Okay? Yung pangalawa naman ho is walang gagawin sa inyo, pababayaran lang sa inyo. O sige, kasi kasuhin mo yan, bayaran mo, pero tuloy-tuloy ka sa trabaho mo. Baga, hindi ka hindi ka finors, kasi may forced leave na sinasabi. Okay? Paglilibing ka ng let's say 2 araw para masikaso mo yung mo, nahiram mo sa CIC sa CIC. Yung nahiram mo na dun sa lending na yon para malinis yung pangalan mo sa CIC. Okay? Ganun po yung mga senaryo. Kaya nakita nyo, naririnig nyo sa akin lagi na mag-ipon at bayaran. Kasi bukod po sa maniningil ako, is unethical on my part na sabihin sa inyo wag bayaran yan, lagi kong sasabihin talaga pag-ipunan at bayaran. Isa ho yun. At yung pangalawa ho kasi, pagka kasi yung nahiraman po ninyo is submitting entity ng CIC at nasubmit po yung basic information ninyo sa CIC at kayo hindi nakabayad, yun po ang mabigat. No? Dalawa ho ulit yan. Yung baka hindi na ho kayo makahiram, no, ng medyo may kalakihan sa mga lending, financing at bangko. At yun nga po, yung diniscuss natin kanina lang is yung baka hindi ho kayo ma-hire. Okay? Or baka magkaroon kayo ng problema doon sa pinagtatrabahuan nyo currently. No? Kaya po ako lagi kong pinapaalala sa inyo yun na mag-ipon ho kayo at bayaran. No? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, luckily po, no, napakaswerte po na
yung kalimitan, karamihan po ng mga abusado online lending apps ay hindi po submitting entity ng CIC. Kasi kung nagkataon ho, 2 bukol ho ang aabutin ninyo. Biruin nyo, naharas na kayo, na-report pa po yung basic information po ninyo sa sa CIC. Di po ba? So napakasakit po nun. O kaya ho, ako lagi kong sasabihin sa inyo, pag-ipunan, bayaran. Kasi huwag na ho nating antayin na baka mamaya itong mga abusadong online lending apps na to, mag-submit na ng basic information. Kasi ho, batas ito. No? Batas ho itong na to, itong binabanggit ko sa inyo. Ito po is yung Republic Act 9510, which is yung Credit Information System Act. No, para po kaya po naitatag ang Credit Information Corporation. So batas po siya. So ibig sabihin mandated 'yan. Dapat lahat nagsasubmit ng basic information po. No, kasi ang hangarin po diyan, no, kagaya nung nabasa ko kanina is para maging central registry or central repository ng credit information at makapag-provide po ng access, no, to reliable standard information on credit history and financial condition ng mga borrower. Okay, so kagaya ngayon yung ginagawa ko sa bangko, sa mga lending, financing, tumitingin po sila doon para po malaman, ay may utang na pala, ay wala pa pala. Para at least makagawa ko sila ng desisyon nila. Okay, sa nila, sa kumbaga, bukod sa may credit investigation na sila, meron silang evaluation na ginagawa. Okay, meron silang criteria na sinusunod. So, kaya nga ho, uulitin ko, lagi kong ulitin, talagang paulit-ulit ko sasabihin sa inyo to, pag-ipunan at bayaran. Kasi mahirap nga ho, pagka naging submitting entity niya, kasi nga batas ho yan No, wala ho tayong magagawa ron. Pagka batas ho, kailangan sundin. Buti na lang matitigas ang ulo ng mga bugok na online lending apps na to. Kaya hindi ho kayo na-submit sa CIC. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.